Tayo po ba ay nananalangin ng mataimtim? Ito po ang daily devotion na kung saan tayo po ay magbabasa, magdinilay at mananalangin sa salita ng Diyos. Ang ating Bible verse po sa araw na ito ay magmumula kay Saint Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ito po yung nakapaloob dito. This is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Mga kapatid, ito ang tinatawag na the Lord's Prayer. Ito ang panalangin na itinuro sa atin ng mismong Panginoong Hesus. Tayo ba mga kapatid kapag nananalangin, tayo ba ay maraming sinasabi sa Kanya? Hindi ba natin alam kung ano ang ating sasabihin? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid na ang isa sa pinaka-importante sa Panginoon ay ang nilalaman ng iyong puso. Hindi ito sa kung ano ang dami ng iyong sinasabi, kundi sa kung ano ang totoong nilalaman ng puso mo. Tayo ba ay nananalangin na bigkas lang ng bigkas? O tayo ay nananalangin na kahit tahimik, ngunit mataimtim? Pero dapat ay nanggagaling sa ating puso. Ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon ay sobrang napakaganda. Dahil nandito na ang pagpupuri, pagsamba, paghingi ng tawad, paghingi ng ating kagustuhan, at pagsunod sa isa sa mga utos ng Panginoon. Isa sa pinaka-importanteng utos ng Panginoon ay sinabi niya mismo sa panalangin na ito. Sabi nga niya dito, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Tinuturuan tayo ng Panginoon na humingi ng tawad sa Kanya gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Mga kapatid, hindi importante kung gaano kahaba ang sinasabi mo sa Kanya. Kausapin mo siya ng buong puso, at kapag hindi mo alam ang sasabihin, ay bigkasin mo lang sa Kanya ang panalangin tinuro niya. Ito ay tinatawag natin Ama namin. Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa masama. Amen.